Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Lunig nga po na napakaganda ng pagkilos sa Panginoon sa ating mga buhay. At sa araw-araw po ay karapat-dapat natin purihin sa may na pangalan niya. Hallelujah. Sa umagang ito, join us, wherever you may be, join us as we celebrate the Lord's goodness and His presence sa mga buhay natin. We hope and we pray na magkaroon tayo ng passion for His presence. And this morning, we will do just that. We will celebrate His presence. We will ask Him to be here with us wherever we may be worshiping right now. Nasa mga tahanan man tayo or nasa workplace. Samahan na po kami mag-uwit magsamba sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Panginoon, we pray na bumaba po kayo sa alagaan namin sa umagang ito, Father God. Because right now, Lord God, we're here, Lord God. We're right here, Father God. We came here, Lord God, to worship you, to encounter you, Father God, to experience, Lord God, your presence, Father God. Hallelujah, Jesus.
you, Lord Jesus, because we get to experience your presence with your people, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, and right now, Lord, we came here for you today, Lord Jesus, to experience your glory, Lord, to experience your presence, Lord, and to develop an even greater passion for you, Lord God, an even greater fervor, Lord God, for your glory, for your presence, Panginoon. Lord, nanaparito kami ngayon, Father God, hindi na para umawit, para sumayaw, Father God, kundi para ma-encounter kayo, Panginoon. We came here today for you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. And Lord, we pray na bumaba po kayo, Lord, sa kalagitnaan namin today, Lord Jesus. Jesus. All it takes is one moment and just one touch from you.
your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Thank you for the Spirit, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for your presence. Thank you, Lord God, because you're here right now, Father, inside of Hallelujah. Oh, how we love your presence, Lord Jesus. How we love being with you, Father God. Oh, how we love encountering you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. And right now, Father God, let us declare, oh, how we love your presence, Lord Jesus. Your presence is everything to us, Lord Jesus. Lord, right now, may our hearts be filled, Lord God, with passion, Lord, for your presence, Lord Jesus. Father God, truly, Lord God, your presence, Lord God, is one of the greatest pursuits that we could ever have. Lord God, hallelujah, Lord Jesus. And may we live, Lord God, our lives always longing for your presence, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. All of my life, I've searched for you, Lord. You called me to your side. With all of my heart, I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart is to be where you are. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your clothes is everything I need. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. You are my strength, you are my shield. Surround me with your
with your song. All that my soul will know is your peace. And with your love, guide my heart is to be where you are. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your voice is everything I need. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all. The heart is longing for. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your voice is everything I need. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I run
your presence, Father, where you are, is where I wanna be. Hidden in your clothes is everything I need. I want your presence. I want your presence. I can where you are. I run into your arms. Jesus, you are all. My heart is longing for. I want your presence. I want your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your clothes is everything I need. We're last time, church. I love your presence. I love your presence. I can be you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart's longing for. Love your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We welcome your presence, Lord. We welcome you, Lord God. We welcome you, Lord. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. It's our heart's cry, our heart's desire is to be where you are, oh God. We love your presence. Yes, we love your presence. We love your presence, Lord. Thank you for your presence. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Welcome you in our hearts. We welcome you in our midst. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Patuloy nga, Panginoon, na lumalapit kami sa inyo sa oras na ito. At tunay nga po nagpapasalamat sa iyong presensya. Yes, Lord, this is our heart's cry. Ang nais ng aming pong mga puso. Sa araw na ito ay makasama ka. Sa araw na ito, makita namin at marinig ka, O Diyos. Ikaw ang pinaka-importante, pinakamahalaga sa amin sa araw na ito. Kaya patuloy ka namin, Lord God, we welcome sa lugar na ito sa aming po mga puso. Thank you, Lord, for this opportunity na muli, Lord, nagkasama-sama kami para sa gawain na ito na kung saan, Lord God, ang talagang nais namin. Sama-sama, Panginoong, maitaas ikaw sa aming mga buhay. Sama-sama, Panginoon, na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay,
Salamat sa patuloy na pagpapalakas ng aming pong pananampalataya. Dahil anuman po ang mangyari sa aming kapaligiran, anuman Panginoon ang makita namin sa aming pong mga sitwasyon, salamat Lord God dahil ikaw pa rin ang patuloy na nagbibigay sa amin ng katatagan at tinuturuan mo po kami. At yung Panginoon ang nais namin sa araw na ito, patuloy mo kaming turuan, magawa po namin ang lahat ng dapat namin gawin. At yan nga Panginoon ay talagang sampahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ano man ang mangyari sa aming pong mga buhay, ano man ang makita namin sa aming pong kapaligiran, patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin itataas sa aming pong mga buhay, dahil alam namin, ang lahat na nangyayari sa amin ay hinayaan mo maganap dahil meron kang layunin. Whatever your purpose in our lives, O God, kung bakit namin nararanasan ang lahat ng ito, we welcome, Lord. We-welcome namin ang pagtuturo mo dahil alam po namin marami kang gustong ituro sa amin, marami kang gustong ipahayag sa bawat isa. At salamat, Lord God, for continually open our spiritual eyes, our spiritual ears, and even our hearts, Lord God. Thank you, Lord. We welcome you sa amin po mga puso at nais namin na sa araw ito, patuloy namin makita at malaman ang kapahayagan mo sa bawat isa at nawa sa araw na ito ay talagang tumugon kami, mag-respond kami, Lord God, with the right attitude, nais mo na talagang maging attitude po bawat isa sa amin in responding to your voice, in responding to your words, O God. Salamat po sa mga pagtuturo sa amin, sa mga pagtutuwid na talagang nakikita po namin sa lahat ng sitwasyon namin. May mga pagkakataon na nahihirapan kami. Yes, may mga pagkakataon na talagang hindi namin alam kung ano po yung mga dapat namin gawin. Pero dahil sa presensya mo na sumasa amin, malinaw, Lord God, at patuloy mong pinalilinaw sa amin yung mga dapat po namin gawin. Ang kailangan lamang namin gawin ay talagang tumugon sa nais mo sa amin po mga buhay. Salamat po. Thank you, Holy Spirit, for giving us your the spirit of understanding, the spirit of wisdom, and even the discernment, Lord God. May we be sensitive to your voice. May we be sensitive, Lord God, maging sensitive kami sa lahat ng nais mo na ipakita, pagawa po sa amin. Yes, Lord God, narito po kami. Nagpapasalamat, patuloy ka natin sinasamba, at patuloy ka nang alhati. Our hearts cry, Lord God, your presence. The cry of our hearts is to be where you are, Lord God. Kung nasaan ka, at kung ano, Panginoon, ang gustong gawin at ipagbukas sa amin. Kaya Panginoon, na talagang mag-join kami sa iyo, and may we participate, at talagang magawa namin, at talagang makiayon sa anumang nais sa aming mga buhay. Lord, sinusupong namin sa iyo ang lahat-lahat sa aming pong mga buhay. Kung meron ka mang nakikita, Lord God, na mga hadlang na pwedeng maging hadlang, Lord God, sa aming pong pagkapit sa iyo. Salamat, Lord God, dahil alam po namin tinatanggal mo ang lahat ng ito. Yes, Lord, we claim, Lord God, na aming pong inaangkin na talagang sa aming mga puso, patuloy, Lord God, na talagang mag-usap ka sa bawat isa. Thank you, Lord. We welcome you and we really praise you and we glorify your name. Thank you, Lord. All the glory, all the praises belongs to you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Jesus. Welcome po natin. Yan, ang presensya po ng ating Panginoon sa araw na ito. Yan, sa bawat isa po, isang magandang araw. Yan, at pagpapala. Yan, pangunguna po ng Diyos ang sumaating lahat. Welcome po to our online worship service. And most of all, i-welcome po natin yung presensya ng ating Diyos. Siya po yung pinaka-importante sa gathering na ito. Siya po yung nais natin na mabigyan ng kaluguran, mabigyan ng kapurihan, at patuloy na talagang mabigyan natin siya ng kasiyahan. Yan. So muli po, welcome sa bawat isa. Kung meron pong may katabi po kayo, pwede pong pakitapik. Pakitapik po yung katabi nyo at sabihin nyo, yes, we will worship God. At makikinig tayo. Patuloy tayong makikinig sa ating Panginoon. Amen? Yan. So, katulad po ng inawit natin kanina, actually, isa po yun sa nirequest ko, yung In Your Presence. Kasi nga,
talagang this must be our greatest desire. Yan. Ito po yung dapat na maging desire natin, lalong-lalo na po sa araw na ito. Yan. As we worship God, yan, hayaan po natin na talagang sa ating pagsamba ay talagang makakapiling natin ang ating Panginoon. At sa araw na ito, siya po talaga ang mabigyan natin ng kaluguran. Sabi nga po doon sa inawit natin kanina, di ba? All of my life, I've searched for you, Lord. Yan. You called me to your side. And with all heart, I'm desperate for more. Parang sinasabi natin kay Lord na, Lord, ikaw talaga ang kailangan namin. Yan, yung presence mo. And the cry of our hearts, yung iyak, yung desire po ng puso natin ay ang presensya talaga ng ating Panginoon. Kasi ang gusto ko po na talagang maintindihan natin sa umagang ito na paulit-ulit po na talagang ituturo o ipapaturo natin sa ating Panginoon ay matutunan natin. Yan, matutunan po nating intindihin, yan, unawain kung ano po ba yung pinaka-importante yan, sa atin po mga buhay, lalong-lalo na po sa panahon ito. And that is the greatest pursuit. Yan, yung pong pag sinabi kasi pursuit, yung habol, hahabulin natin. Yan. Kaya nga 'di ba, yung kinanta natin kanina, in your presence, talagang yung hearts, yung cry ng hearts natin, yung iyak ng puso natin ay yung pong presensya ng ating Panginoon. So, mga kapatid, sa panahong ito, the safest and the peaceful place is in the presence of God. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan natin kasi naman, di ba, talagang araw-araw nag-struggle tayo. We have so many challenges na talagang experience, hindi lamang po sa pandemic na ito na nangyayari po sa kapaligiran natin, sa buong mundo, kundi even tayo personally and even sa family natin. Yan, sa mga nangyayari sa araw-araw sa buhay natin na minsan talaga nawawalan tayo ng yung kapayapaan, di ba? Talagang may mga panahon na naguguluhan tayo. Yan. So mga kapatid, sa panahon ito, kailangan, pakisabi nga po sa katabi mo, kailangan. Yan. We need to pursue and be desperate for His presence. Yan. Kailangan nating matagpuan at tunay na hangarin ang presensya ng Diyos. Ito po yung dapat na pinag-aaralan natin. O sabihin natin na, alam naman na natin yan di ba? Lagi naman natin pinag-aaralan yan na ang pinaka-importante talaga sa lahat ay ang atin pong Diyos. Kaya lang minsan, di ba, pagka dumarating na tayo doon sa punto na punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng mga katanungan, nakakalimutan natin yung solusyon sa lahat ng mga nangyayari sa atin. So, this is a reminder, yan, pagpapaalala po sa atin na kailangang i-pursue natin siya. Ibang hanapin natin, hangarin natin siya. Ang ibig sabihin po ng pursue, meaning ng pursue is to follow in order to overtake, yan, or to follow close upon, go with, yan, o kaya habulin at nang makasama natin. Kumbaga, habulin daw natin. Pag sinabi nating pursue, yan, susunod tayo sa Kanya. Yan, susunod tayo sa Kanya, tapos hahabulin natin siya para makasama natin siya. Yan, kasi sa mga nangyayari sa atin ngayon, may mga pagkakataon talaga na minsan iniiwanan natin si Lord. Yan, kasi nauuna tayo sa Kanya. Tama ho ba? Minsan inuunahan natin siya. Kasi mas gusto nating magmadali sa mga sitwasyon natin para bang nakakaisip tayo ng mga iba't ibang paraan para makakawala sa atin pong mga sitwasyon. Yan. Kaya minsan nauuna tayo sa Kanya. Kung hindi man nauuna, nawawala tayo sa linya. Yan. Nawawala tayo sa alignment. Pero hayaan po natin na sa araw na ito ay talagang makita natin talaga na ang bawat isa ay naka-join, kasama natin, kasama tayo yun, ng ating Panginoon. Yan. So, hayaan po natin na sa umagang ito ay patuloy na talagang turuan tayo ni Lord. Yan. Sabi ko nga, let's pursue His presence. Yan. Sumunod po tayo sa Kanya. Sundan po natin si Lord. Huwag po tayong kumaliwa, huwag po tayong kumanan, huwag din po tayong mauna. Yan. Kasi ang nangyayari, ang tendency, pag nauna po tayo, yan, pag hindi na natin nakita si Lord, kung saan-saan na po tayo pupunta. Pero hanggat nasa unahan ang ating Panginoon, nakakatiyak po ako na magiging maayos po ang ating sitwasyon.
desperate. Diba? Sabi nga po, pag sinabi nating desperate, desperado o wala nang pag-asa. Yan. So ang ibig po sabihin ng desperado o desperate is feeling or showing a hopeless sense that a situation is so bad as to be impossible to deal with. Parang imposible na makakawala tayo sa sitwasyon natin. Yan. Kaya nga kung ano-ano na mga naiisip natin, kung ano-ano mga gusto nating gawin. Kasi nga hopeless case na tayo eh. Parang nandun tayo sa dead end, di ba? Parang wala na tayong pag-asa. Yan. Ang ibig pang sabihin ng desperate is having a great need or desire for something. Parang meron kang gusto talagang gawin. Kailangan ko ito, kaya kailangan kong gumawa. Yan. Sample niyan, ang sample diyan eh yung pagka-uhaw na uhaw ka, di ba? Syempre, pag uhaw na uhaw ka, gagawa ka ng paraan para talaga makakuha ng tubig, makainom ka. Yan. So ang isang napakagandang na dapat po nating matutunan is pag dumating na tayo doon sa desperate, tayo po ay wala ng pag-asa, ito po, kailangan po natin talagang i-desire si Lord. Kailangan, yes, God is allowing us to experience it. Yan. Hinahayaan niya na ma-experience natin yan. Kasi nga, desperation is, kumbaga, ito po yung dapat na nararamdaman natin para i-desire talaga natin si Lord. I-desire talaga natin siya. Yan. Being desperate for more of God's presence should be our heart's desire. Yan. Yun po yung dapat na talagang maranasan natin sa panahon ito. Parang pag wala yung presensya ni Lord, diba, wala tayong magagawa. Pag wala si Lord sa buhay natin, pag hindi gumalaw, hindi gumawa si Lord sa buhay natin, walang mabuting mangyayari sa atin. We should want our cup to overflow with God's presence and existence. And we should be ever seeking more of Him. Hayaan po natin na mag-overflow sa buhay po natin yung presensya ng Diyos. At mangyayari lamang po yan kung patuloy natin siyang hahanapin. Ano po yung sabi sa Psalm 42 verses 1 and 2? Sige po, basahin po natin ito. Isang napakagandang halimbawa na kung saan na talagang itong deer na ito, ano po sabi doon sa Psalm 42 verses 1 and 2? As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Yan, sabi po ng psalmist dito, katulad daw ng isang usa na naghahanap talaga, hinahanap niya yung tubig, sabi nga streams of water, di ba? So my soul pants for you, O God. Ganon din ang aking kaluluwa, O Diyos. Ikaw din ang aking hinahanap. So mga kapatid, ito nawa ang maging panalangin po natin. Yung pong pagkauhaw natin. Di ba sabi nga doon sa verse 2, my soul thirsts for God, for the living God. Ito pong hinahanap natin, mga kapatid, ay buhay na Diyos. Buhay na Diyos. At siya po yung makakapag-alis. Katulad po nung usang ito na binanggit dito po sa Psalm 42, na talagang ang hinahanap niya, yan, sa katakbo niya, akyat niya ng bundok, kakatakbo niya, di ba, napagod siya, nauhaw siya. Ang talagang hahanapin niya ay ang tubig. Yan. So ganun nawa din sa atin. Ganun din daw dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Hayaan po natin na sa mga panahon ito, makita natin ang ating sarili na talagang siya ang hinahanap. Desperate people do desperate things. Tama? Yung mga desperadong mga tao, yung wala ng pag-asa, anong ginagawa nila? Negatively. Yan, yung mga negative people po na talagang pag-desperado na sila, makikita po natin, di ba? Gumagawa na ng masama, kumakapit na sa patalim. Yan, kahit na masugatan sila, kahit na masaktan sila. Wala na wala na ako magagawa, desperado na ako. Kaya ang iba, di ba? Nagnanakaw, yung iba talagang yung iba nananakit na para lang makuha yung gusto niya. Yan. Hinahayaan niya na masaktan siya o kaya nananakit na siya na kung saan gumagawa na ng mali. Yan. Maraming mga tao dahil sa kadesperaduhan, sa kawalang pag-asa, sila po ay nakakagawa na ng mali. Yan. Marami na silang naiisip,
na hindi tama at pag nagawa nila, mas lalo na merong malaking problema. Yan. Kumbaga sa tawag yan sa yung usa, di ba, doon sa Psalm 42, tubig lang naman ang kailangan niya. Di ba? Kumbaga sa atin, para tayo lumakas, tingnan natin o puntahan natin yung talagang makakatulong sa atin, na makakapagbigay sa atin ng kalakasan, makakapag-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Marami kasing mga tao, even Christians, nakakalungkot po sa panahong ito na imbis na sa Diyos lumapit sa mga maling tao para sa kanila, para mas mapadali. Yun siguro yung kanila pong mga sitwasyon, nakalimutan na nila na meron palang Diyos na talagang pwede nating maasahan at ang kailangan lamang ay ang lumapit tayo sa Kanya. Ano po sabi sa John chapter 7? Yan po natin, si Jesus po ang nagsalita dito. Yan po natin sa John chapter 7, verses 37 to 39. Yan. Ang sabi po ni Jesus, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scriptures has said, streams of living water will flow from within him. By this, he meant the Spirit. Yan. Sabi po ni Jesus, nauuhaw kayo, lapit kayo sa akin. Sabi niya, let him come to me and drink. Come. Nag-aanyaya po si Jesus. Saan tayo lalapit? Hindi sa kung kani-kaninong tao na makakapagbigay sa atin kasi minsan, yun unang naiisip natin tao. Although, okay lang po yun, may mga ganun. Kaya lang, nakakalimutan natin sino ang unang dapat nilalapitan natin. Pag hinang-hina na tayo, pag hindi na natin alam kung anong gagawin natin, sabi po ni Jesus, whoever believes in me, as the scriptures has said, streams of living water will flow from within him. Yes, magsasuffer tayo ng kahinaan kasi sa mga nangyayari po sa atin pong sitwasyon, sa mga nangyayari po sa atin. Pero kapatid, pag lumapit tayo kay Jesus at hiningi natin sa Kanya yung lakas na kailangan po natin, hindi ko naman sinasabing wag na kayong lumapit sa mga tao. Actually, gumagamit po din si Lord ng mga tao at gusto niya talagang gamitin tayo. Kaya lang minsan, di ba, na pang-uunahan natin si Lord. Kaya tuloy, imbis na magbigay ng strength si Lord sa atin, pag sa Kanya tayo lumapit, iba yung nararamdaman nating strength mula sa ibang mga tao. Yes, nakakakuha din po tayo ng lakas mula sa Kanya. Pero kapatid, iba ang lakas na mararanasan mo pag inuna mong lapitan at hinga ng tulong ay ang atin pong Panginoon. At ang sabi nga po niya rito, He meant the Spirit. Ibig sabihin, let's allow the Spirit of God to minister first to us. Hayaan po nating una tayong pagpalain, ministeryohan. Yan, i-minister po tayo ng Holy Spirit. Kasi ibang lakas ang mararanasan po natin pag inuna po nating hingin ang lakas sa atin pong Panginoon. Yan. Our greatest need, kapatid, is to pursue Jesus. Our greatest need is to pursue Jesus. Ito po yung pinakakailangan natin na dapat nating gawin sa panahon ito. Pursue Jesus. Ibig sabihin, habulin natin si Jesus. Lumapit tayo sa Kanya. Yan. He alone is the source of living water. Siya lang po ang tunay na pinagmumulan ng buhay na tubig na magpapalakas sa atin. He alone satisfies the thirst in our soul. Nanghihina ka ngayong kapatid. Nanghihina ka. Jesus, sabi nga, He alone satisfies the thirst in our soul. Siya po yung makakapagbigay ng kalakasan sa atin. Yan. Ang kailangan lang po talaga is we need to seek or pursue Him. Hanapin o habulin siya. Pag sinabi kasing habulin, yung pursue, habulin Ibig sabihin, nauuna siya, dapat sumunod tayo kasi minsan sa kabagalan natin, parang gano'n, di ba? Parang andyan na si Jesus, ipinapakita niya sa atin kung ano yung dapat natin gawin. Kaya lang minsan, meron tayong ibang gustong gawin at nadidistract tayo. Imbis na habulin natin si Jesus, imbis na i-pursue natin siya, bumabagal tayo. Yan. At ang nangyayari, hindi natin nakukuha yung lakas na dapat na para sa atin kasi meron tayong ibang iniisip kung paano susolusyonan ang mga problema natin. Kapatid, we need to seek and pursue Him. Hanapin natin at habulin natin ang ating Panginoon. Kaya sa araw na ito,
pag-aralan po natin yung iba't ibang paraan, paano po natin hahanapin o hahabulin ang presensya ng Diyos. Ways to pursue after the presence of God. Yan. Ito po yung mga paraan. Ilan lang po ito sa napakaraming paraan na tinuturo po ng Biblia sa atin. Yan. So, kapatid, kung ikaw po ay nanghihina sa panahon ito, meron pong may mga challenges na pinagdadaanan po tayo at parang desperado na tayo sa panahon ito. Kumbaga, wala tayong lakas. Ito po, meron pong solusyon na binibigay sa atin ng ating pong Diyos. At kung hahawakan lang natin ito at gagawin natin ito, naniniwala po ako na malalagpasan po natin ito ng may tagumpay. Kasi hindi ho lahat ang lumalagpas sa mga sitwasyon po natin o sa mga challenges natin o sabihin natin mga storms of life. Yes, diba sabi natin, dadaan lang yan. Yes, dadaan. Ang problema, pag hindi ka prepared, kapatid, pag hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, matatapos yung challenge na yan na bagsak ka. Matatapos yung lalagpas. Diba lagi na sinasabi, dadaan lang tayo. Dadaan lang tayo. Pero dapat kapatid, sa pagdaan natin, di ba, ang ending, tagumpay. Kaya lang ang problema ng iba, dumaan nga, pero ang ending, bagsak sila. Ang ending, hindi nila nagawa yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. Tayo po, ang gusto po natin, as we pass these challenges, habang pinagdadaanan po natin, ang iba't ibang mga challenges sa buhay natin ngayon, ma-overcome natin siya, malagpasan natin siya ng matagumpay tayo. Na tayo po yung winner. Hindi ho tayo yung biktima ng kaaway. Yan. Huwag ho nating hayaan na maisahan na naman tayo ng ating kaaway. Yan. So, ito po yung iba't ibang paraan how to pursue after the presence of God. Number 1 po, ulitin ko po, paalala lang po ito kasi paulit-ulit na sinasabi sa atin ito, kung nakinig po kayo ng mga nakaraang pagtuturo, nagbabasa po kayo ng Biblia, marami na pong itinuro sa atin si Lord. At isa ho ito sa itinuro sa atin, pagpapaalala ulit. Hayaan po natin na ipaalala ulit ito sa atin ni Lord at kung nandun ka man sa sitwasyon na ito, maging malinaw, kapatid, yung mga gusto ni Lord na ipagawa sa iyo. Okay po? So number 1, para po patuloy nating hanapin o mahabol yan, ang atin pong Diyos o yung presence ng ating Panginoon. Number 1 po is set your priorities in order. Unahin ang dapat unahin. Pakisabi po sa katabi mo, unahin ang dapat unahin. Yan. Set our priorities in order. Sa Matthew 6:33, alam na po natin yan. Marami po nakaka-memorize ng verse na ito, di ba? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kumbaga, kailangan mo ng kapayapaan, kailangan mo ng kalakasan, kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng provision, kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng sabihin natin na bigyan ka na kailangan mo ng comfort, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kumbaga, unahin natin ang atin pong Panginoon. Unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At yung kailangan mo na kapayapaan, kailangan mo na wisdom, kailangan mo na kalakasan, kaya pong ibigay ito sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sabi po sa Colossians chapter 3, isa pa pong verse na magpapatunay sa atin na kailangan unahin talaga natin ang atin pong Diyos. Sa Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Ano po sabi dyan? Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on earthly things. Yan. Na kay Kristo na po tayo, mga kapatid. Pakisabi nga po sa katabi nyo, na kay Kristo na ako. Yan. Nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng atin pong buhay, inayos na po tayo, patuloy tayong inaayos ng atin pong Panginoon. Yan. At ang kailangan po natin ngayon, sabi nga doon, set your hearts on things above. Kumbaga, yung isip natin, yung puso natin, ituon natin kay Kristo. Ituon natin, sabi nga, yung mind natin, ituon natin sa ating Diyos, ituon natin sa ating Panginoon, not on earthly things. Kasi kung ating babasihan talaga at patuloy na hahabulin ang earthly things, madideceive po talaga tayo.
madideceive tayo. Hindi po yun yung talagang kailangan natin. Kasi pag inuna natin ang ating Panginoon, di ba, sabi nga doon, siya ho yung magpo-provide, siya ho yung magbibigay sa atin ng atin pong mga pangangailangan. Tuturuan niya tayo. Yon, tuturuan niya tayo na makita natin yung mga dapat po nating gawin. Kasi ituturo po sa atin yan ng atin pong Diyos. Kaya nga, set your mind on things above. Ituon natin ang isip natin, ang puso natin sa atin pong Diyos. At hayaan natin na ituro niya sa atin yung mga bagay na dapat po nating gawin sa mga panahong ito. Amen? Alam ko po, mahirap mga struggles natin, lalong-lalo na talaga may mga pangangailangan tayo. Kumbaga talagang iba't iba ang pangangailangan natin sa araw-araw. Pero hayaan po nating patunayan ng Panginoon nating tinanggap sa ating pong puso na sinabi natin na Lord, you are my Lord, di ba? Inanyayahan natin siya sa ating buhay. Hindi lamang po niya tayo sinave mula sa kasalanan o sabihin natin na mula sa kapahamakan, doon sa dagat-dagatang apoy na impyerno, kundi sinave din tayo ng ating pong Panginoon Jesus dito po sa korupsyon ng mundo. Yan. At gusto niya na talagang maranasan natin yung kanya pong biyaya na talagang aapaw kung talagang magtitiwala lang tayo sa ating Panginoon. Yan. Priorities are a matter of the heart. Galing po sa puso yan. Mula sa puso yan. The greatest pursuit of your life begins when you set your heart to seek after God. Pag atin pong inuna talaga na atin pong ibinigay ang puso natin sa atin pong Panginoon at gusto natin talaga hanapin natin siya. Yan. Yun yung pinaka the best na dapat po nating gawin sa panahong ito. Yung puso po natin, talagang ibigay natin sa ating Panginoon. Kasi when His presence becomes your greatest desire, you are headed in the right direction. Yan. Kung ang presensya po ng Diyos, ang hinahanap natin, dinidesire ng puso natin, kapatid, hindi ka maliligaw. Hindi ka ililigaw ng Diyos. Yan. Ulitin ko po, when His presence becomes your greatest desire, you are headed in the right direction. Yan. Tayo po ay pangungunahan ng ating Panginoon. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, siya yung nasa una, habulin natin. Hayaan natin na makasama natin siya sa journey na ito. Huwag ho tayong pahuhuli. Kasi baka mamaya pag nasa hulihan tayo, hindi na natin siya makita. O kaya, ito naman, huwag tayong mauuna. Kasi baka mamaya sa pag-una mo, di ba? Dahil sa kauuna mo, di ba? Meron ka ng pinuntahang iba. Hindi mo nakita na eto pala, sabi ni Lord, kanan tayo, ikaw dumiretso ka pa rin. Sabi ni Lord, kakaliwa tayo, dumiretso ka pa rin. Hindi mo alam, bangin na pala yung nasa unahan mo. Kasi nauna ka sa ating pong Panginoon. So kailangan po, nasa unahan siya. Hahabulin natin siya and we will join with Him. Sasabayan po natin si Lord. Amen? At hindi kanya ililigaw. Pakisabi nga po sa katabi mo, hindi ka ililigaw ni Lord. Hanggat nasa unahan siya at sumusunod tayo sa Kanya, hindi po tayo ililigaw ng ating Panginoon. Amen? Yan. Tingnan po natin sa Psalm 63, verse 1. Yan. Psalm 63, verse 1. Andiyan na po kayo. Sabi po dyan, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land, where there is no water. Yan. So dito po sinasabi, seek Him first. Ang priority po natin, siya po yung dapat na nasa unahan. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, set our priorities in order. Yun yung po number one. Kumbaga, unahin natin siya. Yan. Katulad po ng psalmist, talagang sabi niya, you are my God, earnestly I seek you. Talagang hinahangad po, hinahanap kita. My soul thirsts for you. My body longs for you. Yan. Yes, we are suffering dryness. Pwedeng sa panahong ito, talagang may mga nauuhaw, may mga nagsasuffer ng dryness because of the circumstances, o mga nararanasan po natin sa mga panahong ito. Yan. Pero, di ba? As you seek Him, katulad ng nabinasa natin kanina sa John chapter 7, di ba? Siya yung magbibigay sa atin ng tubig. Siya yung magbibigay sa atin ng kapahingahan.
Yan. Kung kailangan natin yun, ibibigay ni Lord. Ang kailangan lang natin gawin is, lapit tayo sa Kanya. Pakisabi nga po sa katabi mo, lapit tayo sa Kanya. Unahin natin siya, di ba? Seek Him first. Unahin po natin ang ating Panginoon. Bago po yung iba, yan, bago po yung mga ibang tao na naiisip natin, na magko-comfort sa atin, unahin po natin si Lord. Let's allow the Holy Spirit, let's allow the Spirit of God to comfort us. Kasi pagka nangyari po yun, pag kami nakausap tayong ibang tao na magbibigay din ng comfort sa atin, hindi na yung sobrang hindi na yung sobrang tawag niyan, sobrang lungkot, di ba? O kaya sobrang galit o sobrang samaan ng loob, nababawasan. At alam ko, God will make a way for us to experience His peace, di ba? Maranasan po natin talaga yung comfort ng atin pong Panginoon. Yun po. So yun po yung number 1, set our priorities in order. Ano po ang priority dapat? Si Lord. Unahin po natin ang atin pong Panginoon. Amen! Yan. Pangalawa po, para po talaga patuloy na makita natin ang presensya ng atin pong Diyos. Number 2 po is, seek God's presence through prayer. Yan. Through prayer po, sa pamamagitan po ng panalangin. You cannot have a personal relationship with someone you aren't willing to communicate with. Hindi ho tayo magkakaroon ng personal na relasyon sa isang tao na hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya. Kailangan po tayo makipag-usap. At ito po sa ating Diyos, di ba ito yung nais natin, pursue His presence, habulin natin ang presensya ng Diyos. We have to have a right relationship with God. Kailangan po natin ng tamang personal na relasyon sa Kanya. So kailangan nakikipag-communicate tayo sa Kanya through prayer. Ano po sabi sa Psalm 119 verse 18? Ang sabi po doon, open my eyes that I may see wondrous things from your law. Buksan mo, O Diyos, ang aking mga mata para makita ko ang ganda o yung liwanag ng iyong mga salita. Kapatid, when we pray, we talk to God. Pag nananalangin po tayo, nakikipag-usap po tayo sa Diyos. When we read the Bible, God talks to us. God talk to us. Nakikipag-usap ang Diyos sa atin. And in pursuing after God, we need both. Kailangan po natin ito, to talk to God and to listen to God. Kung gusto ho natin na talagang i-pursue ang presence ni Lord, we need to talk to God and we need to listen to God. So we have to pray, di ba? And we have to listen to Him sa pamagitan po ng kanyang mga salita sa atin. Sabi po sa Luke 11 verse 9, ang sabi po dyan, ang sabi po ni Jesus, so I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Yan. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, hingi ka lang at ikay bibigyan. Maghanap ka lang at ikay makakatagpo. Kumatok ka lang at pagbubuksan ka ng atin pong Panginoon. Kaya mga kapatid, lapit tayo po sa Diyos through our prayer. Sayaan po natin na talagang masabi natin sa Kanya yung mga dapat po nating sabihin, yung laman ng puso po natin. Sige po, ibigay natin, iiyak natin sa Kanya, yung lahat ng samaan ng loob natin sa Kanya, di ba? Let's ask God's wisdom. Sabi nga doon, ask and it shall be given unto you. Humingi tayo at bibigyan po tayo ng ating Panginoon. Seek, hanapin po natin siya and you will find. Matatagpuan po natin. At sa bawat pagkatok natin, yan, sa atin pong Panginoon, He will open the door for us. Amen? Patuloy lang po tayo sa paghingi, paghanap, at pagkatok. Kasi ang nais po ng Panginoon, ibigay talaga sa atin yung lahat ng nais natin na talagang nakikita po niya kung ano talaga yung need ng bawat isa po sa atin. Kaya nga ini-encourage tayo through this verse, di ba? Hingi lang kayo, hanap lang kayo, katok lang tayo. Yan, pagbubuksan din po tayo ng ating Panginoon. Huwag kang mapagod. Pakisabi nga po sa katabi mo, huwag kang mapagod sa paghingi. May tamang panahon para ibigay sa atin ang atin pong pangailangan. Amen? Yan. So yun po, let's seek God's presence through prayer sa pamamagitan po ng paglapit sa atin pong Panginoon at pagsasabi sa Kanya ng lahat po ng mga laman ng puso natin at mga pangangailangan. Okay, number 3 po. Yan. Pangatlo po,
Seek God's presence with humility. Pakisabi po, with humility. Yan. Humility attracts the presence of God. Yan, mga kapatid, napakagandang kumbaga katuruan. Pagka tayo po ay humble at talaga nagpapakumbaba sa ating Panginoon, na-attract natin si Lord. Tingnan po natin yung isang example dito sa Bible. Sa Luke chapter 18, verses 11 to 14. Yan, meron pong insidente dito po sa Biblia na kung saan ipinapakita dito na tinitingnan talaga ni Lord ang bawat sitwasyon natin. Yan, tingnan po natin. The Pharisee, sabi po doon, the Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men. Sabi po nung Pariseo. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Imagine po nyo nandun siya sa temple, tapos nagpe-pray, tapos tinitingnan niya yung tax collector na naandoon, tapos pinagmamalaki niya yung kanyang yung kanyang sitwasyon. Ang sabi doon sa verse 12, I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. Ito naman po yung tax collector. Ano po sabi niya? Sabi doon, he would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Sa verse 14, ang sabi po ni Jesus, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Yan. So, dito po pinapakita ni Jesus na para sa kanya, yan, napakahalaga ng isang tao ay nagpapakumbaba. Ayaw po niya ng mayabang. Ayaw po niya nagmamataas. Yan, katulad po nung tawag niya nung Pariseo na ito, 'di ba? Na kung saan pinagmamalaki niya yung lahat ng kanyang ginagawa, yan, nakaligtaan niya na tumitingin ang Diyos sa puso. Yan. So, humility, kapatid, humility draws you closer to God. Kanina po, humility attracts the presence of God, 'di ba? Ito po, dahil sa pagiging mapagpakumbaba natin, ito po yung nagdadala sa atin palapit sa atin pong Diyos. Ano po yung sabi sa Psalm 34 verse 18? The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as a contrite spirit. Yan. Yung lahat daw ng merong broken heart, contrite spirit, pagpapakumbaba, ito po yung gusto talaga ni Lord. At lumalapit siya. Yan, lumalapit siya sa isang taong merong ganong klaseng puso. A humble heart is easily directed by God. Yan. Madaling turuan ng Diyos ang isang taong merong pagpapakumbaba na puso. It is a heart that is open to God's guidance. Kasi parang sinasabi mo, Lord, kailangan kita. Alam ni Lord yun. Alam ni Lord yung bawat lapit natin sa Kanya. Kung tayo po ay talagang nagpapakumbaba sa Kanya pong harapan, alam po niya yan. At sabi nga dito, a humble heart is easily directed by God. Madali po na talagang turuan tayo. Mahirap po turuan ang isang taong mapagmataas. Yan. Mahirap ang isang mapagmataas na tao, mahirap, tawag niyan, kumbaga, hindi madali na magpaturo kay Lord. Kasi akala niya lagi siyang tama, yung parang gano'n, tawag niya, pinagpipilitan niyang siya ang tama, katulad nung Pariseo na nandun po sa Biblia kanina, binasa natin, di ba? Parang pinagpipilitan niyang mas magaling ako, mas mabuti ako. Yan. Pero si Lord, alam po niya kung sino po yung taong talagang nagpapakumbaba. Amen? Yan. So, kapatid, Jesus is our best example. Yan. Think about what He did to leave His glory to come to us. Alam naman po natin kung anong iniwan ni Jesus, di ba? Iniwan niya ang karangyaan doon sa kalangitan. Iniwan niya yung kanyang trono. Yan. Para lang mabuhay dito po sa lupa at ipakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Sige po, tingnan po ulit natin. Napakaganda pong mga talata, pagpapatunay na si Jesus po ang pinaka-best example ng isang merong humble heart. Yan, talagang pagpapakumbaba. Nagpakumbaba siya, iniwan niya ang langit, iniwan niya ang trono niya para po sa atin. Sige po, basahin po natin. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man.
He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. So verse 9, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Diba? Napakagandang talata na kapag pinatunayan talaga sa atin kung gaano ano yung ipinagpalit ni Jesus para po sa atin, para maligtas tayo, para mabalik ang atin pong relasyon sa Diyos. Iniwanan po niya ang kanyang trono para po sa atin. At dahil po doon, sabi po doon, di ba, dapat maging katulad din daw tayo ng ating Panginoon na merong puso na pagpapakumbaba. Yan. Sa Isaiah 66 verse 2, tinan po natin. Sabi po doon, I will look favorably on this kind of person. Ito daw po yung ang pabor daw ng Diyos ay nasa taong ito. Ano po sabi doon? One who is humble, submissive in spirit, and trembles at my word. Dito po yung pabor po ng Diyos ay talagang mararanasan ng isang humble person, submissive in spirit, at talagang sumusunod sa kanya pong mga salita. Na kung saan ang talagang priority talaga ay ang ating Diyos. Na kung saan tayo po ay talagang lalapit sa Kanya at talagang aaminin natin na wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Alam po ng Diyos, kapatid, ang pinagdadaanan po natin. Hayaan po nating silipin ng Diyos ang atin pong mga puso sa oras ito. At makita niya yung humble spirit sa atin, yung pagpapakumbaba natin, na talagang wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? Yan po yung pangatlo, seek God's presence through humility. Yan. Pang-apat naman po, yan, pang-apat, seek God's presence through surrender. Yan, pakisabi po, surrender. Naalala po ninyo, last Sunday, meron po tayong na topic doon about altar, di ba? Meron pong diniscuss doon, alam ko pa, panghuli yata yun din, altar of sacrifice, yung consecration, yung sinurrender niya, yung lahat-lahat sa Kanya. Yan. So, dito po, isa pa rin na talagang pagpapatunay na malulugod si Lord sa atin pagka hinanap natin siya na isusurrender natin sa Kanya ang lahat-lahat sa atin. Surrendering to God means letting go of our plans and letting God have His way in every aspect of our lives. Yung pong hayaan natin ang Diyos ang masunod sa buhay natin. Sabi nga doon, letting go of our plans, bitawan natin ang mga plano natin, and let God have His way in every aspect of our life. Allow Him to guide our steps and direct our decision. Kasi minsan po, nahihirapan tayong mag-decide kung meron po tayong sariling iniisip para sa atin, di ba? Hindi naman po sinasabing huwag tayong mag-isip para sa sarili natin. Kaya lang this time, mga kapatid, let's allow God to guide our steps and direct our decision para maging tama po ang desisyon natin sa lahat namang nangyayari sa buhay natin sa mga panahong ito. Let's surrender everything to God. Let's surrender yung plano natin at hayaan natin yung plano ng Diyos ang talagang masunod sa buhay natin. Uulitin ko po, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, hindi tayo ililigaw ng Diyos. Hanggat sumusunod tayo sa Kanya, hanggat hinahayaan natin na pangunahan tayo ng atin pong Diyos, He will direct us. Siya po ang magtutuwid sa atin, itatama niya, iaayos po niya ang atin pong buhay at ang lahat ng ginagawa po natin. Ang sabi po sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. I-surrender natin kay Lord yung lahat ng dapat nating gawin. At hayaan po natin na ang plano niya ang masunod. At ang sabi po doon, your plans will succeed. Kung susunod po tayo sa plano ng Diyos, magtatagumpay po tayo sa plano na atin pong gagawin. Sa Romans 12 verse 1, ito po magandang version, yung the Passion Translation. Tingnan natin yung the Passion Translation ng Romans 12:1. Okay, sabi po dito, beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercy? Ano daw po yung tamang
pagtugon sa kahabagan ng Diyos sa atin. Sabi po doon, to surrender yourselves to God to be His sacred, living sacrifices. To live in holiness, experiencing all that delights His heart. For this becomes your genuine expression of worship. Ano po yung dapat daw na tamang response doon po sa mercy ni Lord sa atin? Surrender yourselves to God. Ibigay natin ang lahat-lahat sa atin pong Panginoon para tayo po ay maging banal, tapos living sacrifices, whatever we do, ay talagang maging buhay na hain sa atin pong Panginoon. And live in holiness, mabuhay po tayo ng may katwiran, may kabanalan, experiencing all that delights His heart. Kumbaga, magawa daw natin yung mga nakakalugod sa kanyang puso. Dito po makikita natin ang mahalaga sa taong nag-surrender ng puso niya ay yung kagalakan ng Diyos. Yung maging masaya si Lord. O sige Lord, para sumaya ka lang Lord. Di ba? I give my heart to you. I surrender everything to you. I surrender my plans to you. Gusto ko sumaya ka lang, Lord. Kung ito makapagpapasaya sa iyo, Lord, then I will do it. I will give everything to you. Parang I am allowing you, Lord God, to work in my life. Basta maging masaya ka lang. Yan. For this becomes your genuine expression of worship. Yung tunay na pagsamba. Yan. Ito po yung gusto ni Lord na talagang pagsamba. Na magawa natin, yan, yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Hindi yung sarili nating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos ang masunod sa atin. Amen? In conclusions, mga kapatid, sabi po sa Psalm 119 verses 2 to 3, sabi po doon, the Passion Translation po ulit tayo, ang sabi po doon, what joy overwhelms everyone who keeps the ways of God. Those who seek Him as their heart's passion, they'll never do what's wrong, but will always choose the paths of the Lord. Meron daw pong kagalakan na ibibigay sa atin ng Diyos. Sabi po sa NIV, blessed are those people who keeps the ways of God. Sa CSB, happy are those people. Parang sasaya, pagpapalain, yung lahat daw ng susunod sa ating Panginoon. At dito po sa the Passion Translation, mag-overwhelm yung kagalakan. Ibig sabihin, aapaw ang kagalakan sa puso natin. Those who seek Him as their heart's passion. Kumbaga, yung gusto ng puso natin, yung gusto ng puso ng Panginoon, kung ano yung nais ng Diyos, yung hinahanap natin na nais ng Panginoon. Kung yun daw yung ating yun daw po yung ating hahanapin, yun daw yung ating hahabulin, di ba? Sabi doon, they will never do sabi nga wrong. Hindi daw sila magkakamali. Yan. They'll never do what's wrong, but will always choose the paths of the Lord. Kundi ang pipiliin daw nila, ang pipiliin nila ay yung pong path ni Lord. Ang pipiliin nila ay ang kalooban ng Diyos. Hindi sila mamamali ng desisyon, hindi sila mamamali ng daan o ng gagawin. Kundi they will always choose the paths of the Lord. Yan. So, mga kapatid, this is the greatest pursuit. Diba? Title po natin, greatest pursuit. Ito po yung pinakadakilang paghahabol. Pag sinabing pursuit kasi habol, paghahanap, diba? Ano po? To seek the presence of God. This should be our greatest pursuit. Ito po yung dapat na habulin natin sa panahong ito. Ito po yung dapat na hinahanap natin sa panahong ito. To seek the presence of God. Ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, kagalingan, ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Hindi ho tayo ililigaw ng Panginoon. Hindi po tayo pahihirapan ng atin pong Diyos. Ang sabi po sa Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Mararanasan natin at matatagpuan po natin ang puso ng Panginoon kung hahanapin po natin ang kanyang puso. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, as we pray right now, nais ko po na anuman ang sitwasyon mo ngayon, anuman ang pinagdadaanan mo
sa mga panahon ito, kapatid, hayaan mo na ibigay sa'yo ni Lord yung gusto niyang ibigay sa'yo. Pero gawin muna natin yung dapat natin gawin. At ano po yun? Hanapin siya. Habulin natin siya. This will be our greatest pursuit. This must be our greatest pursuit. Hahabulin natin. Sinong hahabulin natin? Saan tayo sasama? Sinong hahanapin natin? The presence of God. At nawa sa oras na ito, makita mo ang Diyos. Maramdaman mo siya. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayong kapatid. Hindi ko alam kung ano yung mga katanungan mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung kahirapan na pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung ano yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Pwede physically, may sakit ka, emotionally, diba? Talagang apektado ka ng mga nangyari sa paligid natin. Apektado ka ng mga nangyayari sa kapaligiran. Apektado ka ng mga nangyayari sa pamilya mo. Kapatid, sa oras na ito, alam ni Lord yung lahat ng pinagdadaanan natin. But as we open our hearts to Him, as we open our hearts to Him, and seek Him, seek His will upon our lives, I believe the Lord will reveal Himself to us. The Lord will reveal His will upon our lives, upon your family. Whatever decision that you will make today, in this season of your life, hayaan mo na ituro sa iyo ni Lord ang mga dapat mong gawin. Surrender your heart, surrender yung lahat ng sakit na naramdaman natin, lahat ng katanungan natin, yung lahat sa atin pong mga buhay. I-surrender natin yan kay Lord. And as we pray, di ba? Pag tayo po'y nananalangin with all our humility, sa pagpapakumbaba natin, pagsasabi natin na, Lord, your will be done, not my will be done. Naniniwala po ako, the Lord will direct us. Patuloy po tayong tuturuan ni Lord sa mga dapat po. Muli mga kapatid, as we pursue the presence of God, di ba? Yung heart po natin, unahin po natin siya. Our priority must be God. Unahin po natin siya. Seek His presence through prayer. Seek His presence through humility. Seek Him through our surrendering everything. Let's surrender our heart. Let's surrender everything to God and allow Him to minister to us and allow Him to direct us. Amen? So sa oras pong ito, manalangin po tayo ngayon. Panalangin ng pagpapakumbaba. Panalangin ng pagsuko ng lahat-lahat sa atin pong mga buhay. At hayaan po natin ang Diyos ang manguna at pangunahan po tayo sa lahat ng atin pong gagawin sa mga panahon. Sige po, manalangin po tayo. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, dumudulog kami sa inyo sa oras na ito. Nakikita mo, Lord, ang aming pong mga puso. Alam mo, Lord, ang lahat ng pinagdadaanan ng bawat isa. Nakikita mo po ang lahat ng aming pong mga sitwasyon. Even, Lord, kung meron mang mga tanong, kung meron mang, Panginoon, mga kapighatian, meron mang, Panginoon, na kaguluhan ng puso at isip, Lord, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng ito. Nahihirapan kaming alamin kung anong kalooban mo. Dahil maaring meron kaming sariling kalooban. But right now, sinusuko namin sa inyo ang aming kalooban. And this is our prayer. Your will be done in my life. Your will be done in my family. Your will be done in this church, in the ministry that you've entrusted to us. At hayaan mo, Panginoon, na sa mga panahon ito, ikaw ang mapasaya namin. Hindi yung mga tao. Yes, we cannot please everybody. Maraming pwede sa desisyon namin, malungkot sila o ayaw nila. Pero ang gusto namin ngayon, Lord, your will, not our will. Hindi ang kalooban ng tao, kundi ang kalooban mo, O Diyos, ang talagang masunod. Salamat po sa pangunguna niyo po sa amin, sa mga pagtuturo mo po sa amin. Alam po namin marami kami matututunan sa mga panahon ito. Ang dami namin mga nakikita, mga iba't ibang sitwasyon na kung saan, Lord, kung magkamali kami ng desisyon, kung magkamali kami, Panginoon, alam po namin, mapahama kami. Pero Lord, ayaw namin
Ayaw naming magkamali sa mga panahon ito. So this is our heart's desire. Your presence to be upon us. Yung pangunguna mo, Panginoon, sa aming pong buhay, pangunguna mo, Panginoon, sa aming pong pamilya, para walang magkamali sa amin. Dahil katulad ng sabi mo, Lord, hindi mo kami ililigaw. Yes, Lord, you will direct us as we trust in you. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. You will direct our path. At yun, Panginoon, ang aming pong inaangkin sa oras na ito. Salamat po sa pagpapala mo sa bawat isa. Salamat sa pagtuturo mo po sa bawat isa. Truly, Lord God, we offer to you everything, all the glory, all the praise belongs to you. Salamat, salamat. Dahil alam po namin, merong mabuting handang mangyayari sa aming pong mga buhay dahil pinangungunahan mo. Yes, Lord, this is our heart's desire. Pangunguna mo sa aming pong mga buhay, pangunguna mo sa aming pong pamilya, and even sa aming pong bansa, Panginoon, sa sitwasyon po namin, sa panahon ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. And truly, Lord, salamat. For as we seek you, we will find you. At turuan mo kaming patuloy na hanapin ka namin ng buong puso. Salamat po dahil patuloy ko magpapahayag at nagpapahayag ka nga sa iyong mga anak. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat at pagdakila, patuloy namin ibinibigay. Salamat, salamat Panginoon sa araw nito. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na kasama po namin sa panambahan. All the glory, all the praises belongs to you. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Direction po ni Lord ang mapa sa ating lahat. And as with us, sabi nga po sa kanyang mga salita, ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open. So kapatid, sa atin pong patuloy na paghanap sa atin pong Panginoon, matatagpuan po natin. At natagpuan na po natin siya. Amen? Amen. God bless you. At nawa sa atin pong patuloy na panambahan, alam ko po marami pa pong mga gagawin si Lord sa atin. Yan nga po pala, mag-June na po, ating pong anniversary. Yan, ang ANJC po ay magsa-celebrate ng ika-20th anniversary. 20 years na po ang ANJC. So let's continue to welcome the presence of God in our lives and in this church na talagang patuloy na talagang masunod natin kung ano man po ang kalooban ng Panginoon sa atin. At patuloy din po tayo magpagamit kay Lord. Yan mga kapatid, marami pa pong gustong gawin si Lord sa atin. Let's share the good news, share the gospel, di ba? Pray continually. Ito po online service natin. I-share po natin yung mga messages na natatanggap po natin sa ating Panginoon. At patuloy po tayong magbigay sa Kanya, sa gawain po ng ating Diyos. Yan. Salamat din po sa patuloy na pagpapagamit din kay Lord, sa lahat po na nagbibigay sa atin, to our tithes and offering. Alam niyo po, nagpapatuloy po ang gawain ng Diyos. Marami po tayong mga nagagawa para po sa kalwalhatian ng Diyos kasi those people are faithfully giving their tithes and offerings. So mamaya po sa screen po natin makikita natin kung saan niyo po pwedeng ibigay patuloy ang inyong pong mga tithes and offering para po magawa pa natin yung mga dapat po natin gawin, yung atin pong pagbibigay din sa mga kapatid po natin. Kung meron po kayong mga needs dyan, yan, kapatid, paki-comment lang po sa ating comment box o kaya sa mga leaders po natin. Pakisabi po kung ano yung need niyo kasi the church is also willing to support you. The church is also willing to help you. Panalangin, yan, prayer request po, sige, ipaalam niyo po sa amin, tapos kung ano po yung needs ninyo, at meron po tayong maitutulong sa lahat po na nangangailangan. Kasi God wants to use His church, God wants to use each one of us to bless one another. Amen? So magpagamit po kayo, kung meron po mga nagre-request sa inyo ng panalangin, pag-pray po ninyo, kung meron po nangangailangan na meron naman po kayo, let's give, di ba? Patuloy po nating ipagamit ang buhay natin kay Lord kasi talagang binibless po niya tayo at gagamitin niya tayo to bless other people. Amen? God bless you at patuloy na talagang makita po sa atin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. And as we seek Him, yung lagi po natin isipin, di ba? Hanapin lang po natin siya at matatagpuan po natin ang kalooban ng ating Panginoon. God bless you. God bless you. God bless you po. Good day to all. Good day to all. Patuloy po natin pasalamatan at sabahin po